Uy, naputol siya. Wala nang intro, putang ina, wala na akong pera, Mac. 27 na. Putang ina, ito na pinakamalalang pecha di peligro. Saka, walang magpapasweldo ng 28. Unless, wala naman tayong pecha di peligro, tigilan mo ako. Wala naman date yun yung ano mo eh. Gago, nagpe-pecha di peligro tayo kasi nga yung bills natin nandun sa katapusan. Yes. Oh. Kahit hindi sa akin eh. yung schedule mo, ang ang lapag ng bills ng lahat. Isahan na. Halos magkakadikit eh. Tubig, ilaw, internet, monthly dues. 20. Ako hindi, tangin na, pwede naman i-delay yan. I-delay na muna yan. Wala naman nakukulong sa bills. Nawawalan ka lang ng supply. Sabi madilim nga lang yung bahay, pero walang nakukulong. Sabi nga nila sa Amerika, di ba, pare? Delay, deny, depose. Tangin na, i-delay yan. I-delay lang yan. Pwede naman yung paano ba naman yung disconnection notice? Hindi na masyadong nakakayan disconnection notice dahil wala nang dumarating na pulang envelope sa bahay nyo. Hindi na uso ang pulang envelope. Text na yun. Ano ba yung dati? Sa Meralco ganun? Meralco, pula na yung envelope mo. Final disconnection na yun, pare. Ibig sabihin, poke ng ina mo. Kasosyo ka ba? Magbayad ka na. Ba't hindi ba sa Meralco hindi Kasi parang dito sa amin, pag nagsabay na yung dalawang bill mo, parang may disconnection na yata kagad eh. Pangalawa, disconnection notice na yun. Ganun din, pagka hindi ka pa rin nakabayad doon, send na ka pa ng isa, final disconnection notice. Parang siguro 2 days before or a few days before ka putulan talaga. May pulang sobrang ng darating sa bahay ninyo, puta. You have been selected. Puta, Squid Game. Galing. Bigyan ka ng uniform. May number ka na. Maganda yun, may bago yan yung final disconnection. May bagong palabas. Final disconnection. Nakakapraning din yun. Nakakapraning din, nakakatakot din. Parehas. Suspend. Slow death, no? Dahil pinagpapawisan ka, puta, wala kang kuryente, disconnected ka sa mundo, kahit may internet ka, kahit nabayaran mo yung internet mo, tol, kung wala kang kuryente, saan mo gagamitin yan? Internet, pwede ka maki-wifi kung saan eh, pwede mong takbuhan eh. Yung kuryente, uuwi ka din. Di ba may prepaid? Prepaid. Putang ina, yun ang isa pang senyalis ng kahirapan, tol, pati utilities mo, tangina de Metro. Deload, tol. Tingi. Putang ina. Kuhanan mo nga ako ng TV Electric Pan 50 dyan. Loadan mo nga ako ng TV Electric Pan bundle. Yung Unli yung 99.99. Yung may kasama ng yung may kasama ng plancha. May free plancha. May free plancha yan. Putang ina. Tangin ng bundle yan, no? May gano'n, no? 47,000 watts sana para pang computer na rin. Nagkakalkula ka na sa cellphone, no? Puta, ilang ba to charge ito? Ilang watt, to? Ilang mAh siya makukonsumo nito? Tangin lang yan. Pero ginawa nila yun, di ba? Tol, naka-prepaid sa UK, matagal na yan eh. Alam ko mga kwento pa nga ng kwento ng ibang mga musikero, yung Beatles siya, yung Rolling Stones. Meron silang mga bahay na tiniran pare na develop yung So parang ang kailangan, nung araw naman ang kailangan mo lang naman, di ba, para heating, tol. Doon nga madadali kasi kapag nasa syudad ka, walang fireplace. Hindi ka pwede mag-fireplace basta-basta, putang ina, open pit yan eh. Yan eh. So kailangan mo yung heating, yun ang nilalagay nila pare, pang lo-load nila yung kuryente nila para lando sa heat. Ilaw, okay na yan pare, pwede mong kandila yan eh. Di ba? Gasera, pwede na yan. Tsaka wala namang gagawin. Tol, mas madali, mas nakaka-bad trip tumunganga ng madilim kaysa nakatunganga ka tapos may ilaw ka sa bahay. Kasi wala namang ginagawa nung araw, pare, kung di tumunganga eh. Naghintay ka lang ng oras ng, magluluto na ako ulam. Yan lang yung buhay nun. Pagising,
magluluto ng tanghalian, tutunganga, magluluto ng hapunan, matutulog. Ang sarap na buhay ng mga ano pare, mga housewife to araw ano. Oo, Ay, pero hindi, kung alam boring yun. pero gawin mo yun ngayon yung 'di ba, yung sanay na tayo ng may entertainment tapos biglang mawawala. Masira Tangina, ka na ulo kabaliwan Parang yun. isang araw pa, tangina nag-ano dito, kumikindat-kindat yung internet ko. Kada puta, nagpo-post yung pinapanood ko sa YouTube, nababad trip ako, poko ng ina nito ako. Wala na nga, hindi ka na nga nagpakabit ng cable, di ba? Wala na akong cable tol eh. Hindi na naka-cable na, hindi na rin ako hindi na rin ako na, kung ano man na DVD na yan. Lahat to internet na pare. Nandun na Oo, wala lahat. na naman. May nagke-cable pa ba? Ewan. Para sa free TV siguro. Pero yung cable kasi ngayon, cable internet na rin eh, di ba? Yung parang signal, mga ganun. Digital na rin Sabagay, kasi yung oo. TV. Parang yung mga cable companies yata parang gano'n na ginawa nila, eh. So, Oo. naglagay na sila ng internet kaya lang andun pa rin yung cable ano, Oo, cable broadband. Kaya channels. HD na tol kasi digital signal na yung pinapasa eh. Kasi Mm. dati mano-mano pa yun na dumadaan dun sa kable. Kapag ka Oo, tsaka may may dumang sanay puta. pa yata yung mga tao lalo yung mga matatanda na yung TV pa rin, manonood pa rin ng balita, manonood pa rin ng ganito. Kaya Day siguro namin. meron pa ring cable. Day na rin masyado yun pare. Yung ko nga, mga in-laws ko, yung biyanang ko pare, nanonood na ng TV Patrol sa YouTube eh. Smart TV 'no? Oo, Gano'n live talaga stream. dapat, eh. Live stream. Naka-premium pa, wala pang commercial. Oo, puwede mo ibalik 'pag di mo narinig. Oo, ano sabi? Poko ng ina nito. Anong heg-heg? Heg-heg. Anong heg-heg na yan? Sino daw? Saan dinala? Yun daw. Ano? Neverland. Putang ina nga, akala ko sa amin, kinidnap pa siya ni Peter Pan. Ano ba yan? Matanda na yan. Saan ka lalagay? Sa pirate ship? Ang daming ano ba, yung algo mo rin ba? Hindi ko alam kung algo ko lang, tangina puro kung ano mga patayan ngayon, 'di Oo ba? nga, pre. Mga involved sa politics, ganyan. Yung Politics nakaraan at sa election ano, 'di ba? Tas mga, ano yung sa Bulacan, yung may namatay yung din na isang niratat. pulis, 'di May ba? niratat din doon sa San Rafael. May kinidnap pa nga eh. Puta yung Oo algo nga, ko eh. ngayon. Baka nakapanood Parang ka na ano, Soko. hindi ko alam kung bakit din, eh. Pero ano, parang Game of Thrones. Yung dahan-dahan na lang may nawawala, alam mo yun? Lawless land doon dito Pinas. Yung Ang sa puta. kanya-kanyang partido 'no? Oo, importante ka diyan, maingay ka, bam. Election season eh. Election season pare may talaga pare tangina. Kakaiba yun na Nagli-liquidate. parang Meron pa nga daw to araw-araw yung mga may deads. sa Abra nga daw meron silang parang may nakita akong post na parang stop the killings sa Abra. Oo, yun yata yung inambush, eh. Parang election Tangina, officer something. 'di ba? Oh Oo, yeah, eh. tangina parang pa-narco state na parang episode ng Narco yung balita na dito Ipul eh. mga gano'n nga, eh, oo, eh. Ipula't dilaw, tunay na magkaaway. Mula Tangina. ubusan, kinain mo yung phone ko, Yari sa'kin yang bishop mo, Matres bebem. humano din na ninumeng. Narcos na, no? Putang inang yan. Narkosan na men. Iba nga, matindi rin. Narcosa na, pare. Tangina, kukuha ka na sikaryo, tol. May kasama ka ng sikaryo niyan. Tangina, sunod. Rock and roll na to. Tangina. Lawless I'm sure land. lahat tayo aware sa mga ka-bullshit na nangyayari ngayon. Medyo wild. Wild, pare. Ewan ko. Kaya kayong mga nasa ibang bansa, kahit struggle dyan, pare, at least you're safer. Walang uuwi. At least safe kayo, pare. Alam ko, natitempt kayo dahil, syempre, pag umuwi kayo rito, pare, ramdam mo yung pera mo eh. Di ba? Mas ramdam mo yung pera mo kapag ka nandito ka. Pero, ang problema niyan, dito sa Pilipinas, unti-unti kang kakainin ng stress at ng anxiety, pare. Tsaka yung kawalan mo ng yung kawalan mo ng mga basic na mga bagay-bagay. Puta. Pagka naggaling ka sa bansang may public transport at mayroong matinong healthcare system, puta suwi ka ng Pilipinas, putang inang yan, para kang, oy, ayaman mo, pero panalangin mong wag kang ma-hospital. Di ba, pare? Kahit ang dami laki ng balikbayan box mo, putang ina, mamaya mo, pare, magkaroon ka ng yung ma-mild stroke ka,
Umuwi ka ng Pilipinas, siyempre puta, palog ka ng palog, painom ka ng painom sa tropa mo. Ano ka ngayon, pa-crispy pata ka, palitsyon ka. Nagpalitsyong ang baka, nagpalitsyong ang baboy. Ang laki nung ano mo pare, balikbayan box mo, pinamimigay mo sa mga tropa mo, isa na natira. Bubuksan mo dapat, puta na mild stroke ka. Ngayon, yung laman ng balikbayan box mo, binibenta mo na, short ka pa. Pwede ka ba umuwi, bumalik sa abroad? Kung meron ka medical condition. Kung PR ka, pwede. Kung PR ka, pwede na. Pare, bumalik ka na ron, libre na kung hindi ka PR. Paano kung OFW ka lang din, brother? Di ba? Nandun ka lang din, nandito ka ngayon in your ano. Kaya, puta, ingat din sa pagpapalog. Tanginang yan. Palog ka ng palog. Huwag muna kayo umuwi. Huwag ngayon. Nako, sasabi ko sa inyo, huwag ngayon. Huwag ngayon. Speaking of abroad, by the way, available na ang tamang panahon ni Alex sa worldwide. So, worldwide, yung mga nag-message ko nagtatanong bakit. But dito wala, available na ngayon yan. So, check nyo sa Netflix. Ready na, no? Meron na? Meron na yata, Pwede nyo mapanood yan. Tapos kung may gusto mag-book sa amin ni Mac sa abroad, book nyo kami, tapos hanapan nyo na kami work. Nakakatakot ka i-book Yan yung pinaka-fear ng producer. Sobrang fear ng producer. Putang inan to, magti-TNT to. Parang sinabi mo na, may corporate show, kunin sana namin kayo mga religious people to mga to Ay, sige, gagawa kami ng mga jokes tungkol sa religion. Patay. Tapos putang ina yan, pupunta na tayo doon sa Apple Farm. So si Jeps. Nandun, dali lang daw, mag-isip na doon siya. Meron pa siyang 3 baka na ginagatasan. Hintayin nyo lang daw. Nung nasa Australia tayo, takot na takot yung producer natin kasi pauwi na tayo di ba? Hinatid tayo. So si Jeps paulit-ulit sinasabi lang na hindi kami uwi TNT kami. TNT. Paulit-ulit, nag-iiba na yung mukha ng producer. Pare, nakakargahan siya. Nakikita ko yung kinakargahan ko. Tangin, nagpunta ka na sa airport, takbo kaya ako. Takbo na ako? Pag ginawa niya yun, hindi, tinanong ko pa siya, sabi ko, pag ginawa ba namin yun, damay ka? Oo. Sa kanya tayo hanapin overstaying to mga to Bakit hindi pa umuwi? Trace sa kanya Siya nag-ayos ng papel. Tangin na yan. Ay nako. Kaya tayo pare, halimbawa, pagka ganitong pecha de Piligs, no? Siguro dapat maging mentally prepared ka. Dapat meron ka ng ibang para sa mga bata-bata pa na tropa dyan. Puta, wag kang magpapabudol sa mga tropa mo mailing mag-Starbucks. Yaya na Starbucks. Starbucks tayo. Tapos magpapakit lang kayo dun sa mga babae dun. Hindi kayo type ng mga barista, tigilan nyo yan. Punta ka na yung Starbucks. Kung type mo naman yung sarili mo, sobrang astig ko. Kung hindi kong bayaran yun, pare, tangin, tas pansit canton ka na lang ng the rest of the 10 days. 5 days ng ligaya, 10 days ng hilawod. Sarap kaya mag-Starbucks, may hawak kang Starbucks cup, tapos naglalakad ka, tapos may salamin ka madadaanan o kaya reflection. Titignan mo yung sarili mo. Tapos bago yung jacket mo, shit, tangin ang pogi mo ng boy. Sobrang astig ko, gago. Sobrang astig mo, tapos punong-puno ng MP3 yung MP3 player mo nung araw. Ay putang ina, the best ka. Papatugtog ka ng Jamiroquai habang naglalakad, uminom na yung Starbucks, tapos sa Makati ka. Oh shit. Pelikula ang buhay mo. Tangina. May soundtrack buhay mo. Ramdam na ramdam mo simula ng pelikula mo. Ayan na yung bida. Sabi ng audience, ayan na yung bida. Alam mo yung sa Staying Alive? Yung sa intro si John Travolta na naglalakad, tas ikaw rin yun, maaari, tas tingin ng mga tao, si Puko ng nito ng trip nitong si Raul na to. Yan ang mga nababangga. Nasa isip mo, habang tumatawid ka sa pedestrian. Uy, pare, may nabangga na call center agent daw sa Nova. Tangin na rock and roll, pedestrian lane. Mapapaisip ka na parang, kasi may mga ganung moments ka rin naman may mga lutang-lutang moments ka, yung, alam mo yun, hindi ka masyado nagpa-pay attention sa paligid. Pero regardless, Ben, kasi nga gaano ka lawless, gaano ka naka-survival mode ang mga Pilipino na mauna ako, na pag nakasakay sila sa loob ng sasakyan, automatic gusto na kaagad man lamang manguna, magmadali, pare, tangina, umuwi ng bahay. Tinakbuhan niya lang Kasi dapat kung normal ka, pare, kung hindi ka nag-iisip na baka maging mahirap ka sa susunod na kinabukasan,
Puta pare, willing may time ka magantay sa pedestrian, tawid ka na. Tawid ka na, I have time. Oo. Tsaka kung di ka kupal, di ba? Magme-minor ka eh. Pag kupal ka na talaga eh. Tangina, ako pa mag-a-adjust, ganun eh. Ganun yung mindset nung nagda-drive eh. Oo. Ako pa mag-a-adjust, putangina. Pag makita mo mabilis na ako paparating, huminto ka. Tangina nga, naunang busina bago ang preno eh. Hindi nila naisip pare na parang tangina kailan pa kailan pa yung baril pare na parang bakal yung hawak mo pare. Bakal yan eh. Tao yan eh. Yung sasagupain mo eh. Kahit motor ka, kahit anong ka pare. Tangina. Yari Tudurog ka. ka ng tao pare. Kaya diyan mo makikita na yung, di ba yung mga usong-uso road rage, tapos biglang maglalabas ng baril sa kainitan. Doon mo makikita na sobrang, hindi ko nga pwedeng sabihin kupal eh. Sobrang kaduwagan pare. Yung ganong klase move na bigla kang maglalabas ng baril sa kainitan. Nagkapikunan kayo, nagkainitan kayo, road rage, tapos maglalabas ka ng baril. Nakikita mo kung gaano kaduwag yung kung matapang ka talaga, nagalit ka rin, o maggalitan tayo, magpisikalan tayo. Oo, tabi tayo, suntukan tayo sa Bigla ka gilid. nalang bubunot ng baril para i-settle, alam mo yun, parang, ha? Wait, teka lang, ba't may barilan kaagad pare? Anong katangahan yan? Di ba? Galing, oo. Diba? Galing, bakit? May problema ka, men. May problema ka, pare. May sakit ang mga Pilipino, tol. May sakit ang mga Pilipino, min. Sayan, mentalidad ng lahat, tol. Hindi yata nito kilalang kung sinong binabangga niya. Yun eh. Oh, yun. Hindi mo ko kilala. Yun eh. May ego. Hindi naman siya kailangan magpakilanlanan, pare. Basta mo magsuntukan tayo, tangina. Oo, pwede sa ibang paraan. Lalaki. Yun naman talaga yun eh. Oo, diba? magsuntukan, di ba? Galit kayo parehas. Pero pag wala na, ako na. O madala-dala mo yung bag mo, dahil putang ina, may baril ka dyan. Trip yun. Yun yung escalation nun, pare, yung agrabyado. Halimbawa, tayong dalawa, napatrouble tayo. Tapos, nasa pa ako, lugi ako, tol. Imbis na tanggapin mo, tangina, talo tayo, boy. Hindi, ako pamalo. Doon na ngayon may mamamatay, tol. Mako na ng pamalo eh. Papayag, oo. Diba, At nagiging trend kasi eh. So, yan yung mga dapat na, alam mo yun, dapat merong department para i-check yung mga ganyang klaseng cases pare na parang, uy, taga na nangyayari. Lahat na may barrel meeting nga muna nga. Alam mo yun? May mga ganung workshop ba? Dapat may ganun eh. O, lahat ng gun owners, yung mga register, tara. Ano muna, meeting. Hindi na lang din, okay pa ba? Hindi na lang din doon, Maki. Pati nga, pare, lahat ng may something, may psychologically wrong sa mga Pilipino, pare. As in, dapat may tingin yung buong bansa eh. Tangina na, pare, na parang ganun yung mga ganyan. Di ba? Parang may napanood din ako nito nakaraan. Basketball naman. Pinadlaki yung basketball court, yung net. Hindi niya matanggal. Nagkasagutan sila. Hinampas niya ng 2-2. Hindi tinamaan. Nakuha. Pinalo niya. Napalo siya. Umuwi ng bahay. Kumuha ng kutsilyo. Sinaksak sa dibdib. Putang inang yan. Kasi nga, pare, all of this, again, 2 episode na to, or puta, since time immemorial namin sinasabi ni Mang, all of these are byproducts of a survivalist society, pare. Ang lipunang namuhay sa araw-araw na sangkahig sang tuka or laging natatakot na bumalik sa sangkahig sa tuka, ayaw malamangan. Dahil pag nalamangan ka, pare, wala na eh. Tapos So ngayon, ang gusto mo ngayon is iangat yung sarili mong yung bandera mo. Nasa propagation ka na lang ng lahi mo, tol. Basta mag-survive lang ako, mabuhay ako. Wala na akong pakialam sa'yo. Walang room sa empathy. Nasa ugali. Pwedeng nga doon galing. Pero talagang may something sa ugali na parang tangina pag yung mas angat ako. Hindi mo alam. Oo, tol. Tsaka hindi lang siya pang mahirap eh. Hindi lang siya pang mahirap, men eh. Yung buong lipunan eh. Hindi siya. May something dun eh. So, it's ugly. Kasi nga, yung yaman din na na-build up sa ganyan, pare, or yung nakapalibot sa'yo, naapektuhan ka pa rin na-nurture ka pa rin ng paligid mo eh. Parang yung, di ba? Kahit yung mga burgis, pare, yung mga burgis, hindi, na rin sila eh. Akala nila parang importante yung status. Status talaga, hindi yung low-key ka na, puta, old rich ako eh.
or may pera lang ako na parang ito na Hindi, kailangan pansarili mo na lang. Pansarili mo na lang, 'di ba? Or kung ano, gusto mo tumulong ka, pero puta wala naman nagre-require sa'yo tumulong, pare wag ka na lang maging gago. Ang hirap din sa mga burgis na 'to, pare. Akala nila laking kalye din sila eh. Hindi, ang mindset na kasi niyang mga yan, daga na nasa ipis yun nasa paligid, pare. Mismo. Hindi katulad ng yaman mo. Ipis ka. Wala kang bilang. Wala kang bilang. Oo. Hindi ka pala bilang. Sorry. Minay number mo ulit. Okay, sorry. Nabigyan kita ng number. Tapos dagdagan mo nga ulit ngayon nga ng ano pare, ng isa pa ng ano, ng additional flavor ng ano, gasolina ng social media na puta rigged to get ano sa'yo pare, a reaction from you. Nasindihan yung mga emotions mo pare, manipulate yung ano mo, i-hack yung Pwede rin yan. Yung dopamine response system mo na puta. Kaya minsan napapansin ko, tangina gigil ako sa mga pinapanood ko. Ay puta, tigilan ko na to. Kaka-doom scroll ko to eh. Oo. Yung nanonood ka gano'n na putang ina, walang hustisya talaga, nakakaano, hindi nakakargahan ka. Tsaka yung mga gumagawa ng gano'n, yung may mga anger issue, tapos mga naglalabas sa bar. Ano ba may mga nagtatap ba sa shoulder nila pagkatapos nilang gawin yun na parang, puta na, astig mo May gumagano ba sa kanila? Wala hit of the moment yan eh, no? Hindi ko nga alam eh. Parang feeling ko baka merong naggaganon sa kanila. Hindi pare, tama yung ginawa mo pare. Tama yung ginawa mo pare. Ano ba yun? During, after nun, pare, iwan sila nun. Kita mo yung ano, sobering kapag sumusuko, na humingi ako ng tawad, nagdilim lang talaga yung balingin ko. Sobering pare, kapag bumaba na, lalo na kung hindi ka naman talaga sa ano, pumatay, hindi ka talaga sanay na kumitil or manakit. Tapos bigla kang mapupunta sa sitwasyon na yun. Nandun ka sa sitwasyon na yun, mare pagkatapos ng tiyong puta, bigla kang hihilahin pababa niyan, yung calm down yan. Either ma-addict ka, or mag-disassociate ka. Kung ano ka, kung sociopathic ka, pare, doon mo ma-realize na, shit, wala ako nung remorse response. Hindi ako nakakaramdam ng remorse. I'm inherently evil. Gumawa tayo ng petisyon na babaan ng presyo ng baril. Ano sabi ni Chris Rock? Gawing mahal yung baril? Marami ang maka-access. Si Chris Rock ba yun yung gawing murang baril pero mahal ang bala? Sino nga ba yun? Si Chappelle parang 5,000 isang bala. Pag-iisipan mo talaga, pare. Pag-iisipan mo talaga yung kung ano ka kung worth it mo sa kanya ipuputok mo pare. Deserve mo pa itong bala ko? 5,000 to eh. Ay mo, 10,000 isang bala, pare. Diba? Or yun talagang exorbitant yung amount, pare. Tain. Kaya, wag kayong maganda rin kasi, maganda rin na, yun nga, ko, mas marami dapat yung may kakayahang magdala ng baril. Nung legal na paraan para walang masyadong sindakan na parang meron ka lagi iisipin na baka may baril din siya o baka may baril din siya. So, medyo meron ka ng konting pag-aalangan. Ngayon, kung magkaputukan man kayo parehas, deserve nyo. Mac, gumana ba sa Amerika yan? A good guy with a gun? Pare, lahat sila marami may baril ng mga tao ron. Same lang din eh. May init lahat ng ulo ng mga tao mo eh. Tangin eh. Di ba? Saan ba tayo papunta? Ay, sabagay, mutual distraction. Oh my God, that's the best, pare. Mutual distraction. Parang wala na talaga, tol. Wala na talaga. Papunta talaga tayong lahat sa mutual distraction. Pinaglalaban ko dito, Jeps. Don't get me wrong. Pinaglalaban ko dito yung karapatan nating mga ipis, sa mga maliliit na tao, pare. Para sa mga kupal dyan, pare. Kaya nga gusto kong gumawa ng party list na anti-mayaman, anti-burgis party list, di ba? Yung mga ganun. ABP, anti-burgis party. Pero ang problema kasi dito, Mac, anti-kupal party list, mga ganun. Bago mo mabuo yung party list na yan, pare, kakainin ka rin ng kapwa mo ipis eh. Tangina, gutom din yung mga ipis. Sabi mo, pare. Tangina. Uy, tangina, pala yung isa pa nyo. Kagatin natin. Imbito ka nyo, kainin natin. Tangina. Parang masarap yung bitukan ni Mako. Nakalabas na, oh. Natapakan siya. Tangina, tanga kasi. Tangina, pare. Yung nakita mo sa balita, hindi sa Subic yun, sa palengke. Yung aso na sinaksak. Parang dumaan, parang dumaan, pare. Pare, tangina, nagtitinda ng karne sa may karnihan store. So, ewan ko, parang, hindi ko alam kung ano yung istorya, pero parang, siguro nakuha na siya ng karne ng aso. Puta, sinaksak, pare. Naglalakad yung aso, tangina, labas-labas yung intestine. Tangina. Alam mo, tol, hindi ako stranger sa ganyan kasi alam mo, nakwento ko na dito yung pare, nanay ko may ganyang rage before.
Kaya buisit na buisit ako sa kanya ngayon na parang weakling siya. Di ba yung ano nga, nakalimot siya ng pusa sa bahay, parang tinagaan niya yung pusa. What the fuck? Gaano katindi yung ano mo? Gaano katindi yung, may mga tao talagang ganun pare na may mga issue silang malala na... kaya pare-parehas tayo na suki ng palo. Yun eh. Yung palo na hindi disiplina, palo na naglalabas ng galit. ng galit. Alam mo yun. Tangina mo. Nauuli ko rin sarili kong ganyan minsan. Buti nga ako nauuli ko yun kapag namamalo na ako na puta ayaw ko nang tumigil. Tangina mo, tumigil ka na. Oo, pare. Galing yun sa mga magulang natin. Oo, pare. Yung rage na gano'n. Kaya importante itong generation natin na i-correct yan. Na huminga, mag-step back, alam mo yun. Okay lang yung bigla. Tapos bigla, dapat mapapaisip ka eh. Kaso ang tendency kasi minsan pag naiputok mo na, gusto mo iputok na ng dire-diretso. Dire-diretso? Ayaw mo doon makakapatay ng bata kapag ganun pare, madadali mo sa bugbog. Oo pare. Tangin, may ganyan din ako noon. Tangin na. Oh shit, sabi ko mali ito ah. Salamat sa weed. Salamat sa weed. Ako salamat na lang din sa mga nakita ko sa sarili ko. Tangina, hop, gago ka. Makamadali mo yung bata. Tapos yun sa mga TikTok ng mga masasamang magulang. Na-apekto. Buti lang malakas ang empathy ko, tol. Yun lang talaga, malakas talaga yung pakiramdam ko na gano'n na puta kapag nangyari sa akin to, malalati. Parang yung, ang makakapagpagano'n na lang siguro sa akin, makdroga. Halimbawa, di ako natulog 3 araw, 4, tapos bigla akong bumatak. Tapos di ako kumain ng 3 araw, rekta. Putang inang yun. Malamang maghahampas din ako ng bata sa kalsada. Napalad ba yun? Yung hinampas niya na parang nakaubad siya. Wild, pare. Hinahabol niya yung bata, tangina kinuha niya, hinampas niya sa kalsada. Instant pare, dead on the spot yung bata eh. Diba? Yun nga, yung sinasabi natin na pinapasa mo kasi yung frustrations. Parang isang ball of energy na biglang puputok na lang. Tangina, tapos doon may papasa kasi walang laban yun eh. Walang laban yun pare. Oo, ginawa mo siya ibubuga. Tangina. Nawawala yung putang mahal ko tong bata. Tapos nakikita mo na yung parang nakakaawa. Yun, pag nakita mo na yung nakakaawa na, pare sumobra ka na. Oh shit. Dial down, motherfucker. Dial down. That's your child. You're going to damage them. Kaya sabi nga, react or respond. Conscious and unconscious reaction. Oo. Dapat din talaga familiar ka na, hindi ka basta. Kasi ang automatic sa atin, oy, putang ina mo. Pag ginanong ka, putang ina mo rin. Yun yung initial reaction mo eh. Di ba, mapipikon ka eh. Pero iisipin mo muna kung ano yung nangyari. Okay. Ayos sa trip ah. Hindi, tsaka pare. Hindi ka mag-react ng iba eh. Bukod dun sa prevalence ng mga ganyan nga na hindi marunong mangontrol ng emosyon ng mga Pilipino, no? Ano yun pare, parang across yung lamang, yung mga ganito, ganyan. Yung pang gamitan. Uso ang gamitan dito pare, yung pakinabang. Anong pakinabang nitong tao na to sa akin? Nandun siya eh. Ang kakayanin ko ito, nabuli ako, mambubuli ako na mas mababa sa akin. Parang tapos ay stuck tayo sa mga ganong pinapasa, nagpapasa na sumpa. Projection, tol. Kaya minsan nasabi ko yun, parang galit. Ba't ako galit? Ba't ginaganto ko yung anak ko? Napo-project ko yung frustration ko sa sarili ko sa kanya. Frustration ko to eh. Naputang ina, bakit hindi ko kayo masuheto? Hindi ko kayo ganito. Na parang pagod na ako na gawin to. Teka, pagod ka? Ang solusyon dyan, pahinga, hindi mamalo. Pukina mo. Pagod ka na mamalo ka. Para kay Mrs. dati pare, sinita ko na si Francis sa ganyan pare, naputang nagbubunga nga. Maglalaba ka, magpapagod ka ng buong araw. Tapos kapag napapagod ka, ipuputok mo lahat sa amin. Isihan mo lang. Pagod ka lang, ipahinga mo yan. Hindi mo kami kailangan idamay. May pagagawa ka, iutos mo. Susundin namin kaysa nagngangaw-ngaw ka dyan. Kasi nadidinig ko rin sa sarili ko yun. Meron akong tendency. Ayan, mga ganyan naman. Putang ina ninyo talaga dito sa bahay na to. Pukinang ina naman. Yung pala pagod ka, pare. Pwede mo sabihin, nak, kunin mo naman tong ganito, nak, ganito naman. Pwede makitimpla ng kape. Kasi hindi ka na nag-uutos. Kasi nga, ikaw si tanga, expect ka na expect kasi nagpagod ka eh. Nag-work ako para sa inyo. Nag-work ako. Tired ako. Nagdala ako ng money. Walang nakaka-appreciate sa akin dito.
Mismo, yun tol, yun. Tangina, snitches and bitches. Pare, That's what we nakakatawa are, yun. man. Pag nararamdaman mo yun, kung kasi yung mga listeners natin magulang ka't nararamdaman mo yun, may mga anak, men, hindi ano yan, hindi, oo, mukhang valid, pero hindi valid yan. Kasi para Kapay sa na anak mo naman lahat yan, pare. Tsaka gusto mo yan para sa Unless, anak mo, tol. unless hindi mo kaano-ano yung mga nakatira doon sa bahay mo at pinapalaman mo. Yan, ibang Yan, usapan ibang yan. bagay yan, pare. Pero kung anak mo yan, tayo na, or nasa ano mo, kanlungan mo, kung sino man yan, eh wala. Ganun talaga, pare. Sa Gawin mo na ganitong lang ng masaya. sa ganito klaseng lipunan kasi Mac na mababa ang bara ng standard ng lahat ng mga bagay, pare. Yung obligasyon ay nagmumukhang utang na loob eh. Yung bare minimum, tol. Na parang sabi ni Chris, Oo. di ba, nagmumukhang utang na loob yung obligasyon na parang nakakalimutan mo, fuck, obligasyon ko to eh. Hindi ko kailangan ng thank you rito, pare. Obligasyon mo yan. Mismo, pare, mismo. Huwag mo laging i-expect na. Kaya ka minsan ganyan, kikilos ka, di ba? Example ako sa bahay. Mga anak ko malalaki na, anak mo maliliit pa eh. Pwedeng wala ka talaga expect yan sa mga yan, okay, pero itong mga puro college student na itong mga anak ko, men, gagawa ka, gatrabaho ka, galing ka dito, mainit, pagod ka, di ba? Tapos maghuhugas ka pa ng pinggan, magluluto ka pa. Men, hindi ako nagkukomplain. Bisa mapapaisip ka, tanga na, utos ko. Hindi, okay na ito. Oo, Okay man. naman 'to, masarap naman gawin. Para wala na lang May ganun pa. wala na lang bullshit. Alam ko kasi na darating yung panahon naman, eh. Kasi minsan tinatago natin mga magulang natin na, "Hindi, kasi baka maging irresponsible ka. Baka paglaki mo maging ganito ka, maging ganito ka." Hindi magiging gano'n 'yan. Huwag mong Nakita niyo guluhin naman yung kayo. utak. Oo, guloy Men, yung utak. kapag kailangan nilang maghugas at maglaba, gagawin nila yung pagtanda nila. Alam mo 'yun? Totoo, Huwag mo lang totoo. silang guluhin muna ngayon. Hayaan mo na lang muna sila mag-focus kung anong dapat nilang gawin. Kaya nga lagi ko sinasabi mga anak ko, ang priority niyo, putang ina, mag-aral. 'Yun lang. Wala mo na kayong kailangang intindihin kundi mag-aral, 'yun lang. Yung ang ano eh, pare, kasi minsan nakikita mo Oo. sa sarili mo yun, makita mo yung anak mo na ano, tangina pagod ka, galing ka nga sa labas, ganyan, pagod na. Tapos pagkakita mo, tangina cellphone, nakataas pa yung paputang ina mga tao rito sa bahay talaga. Oo, 'yun 'yun, eh. Yun yung initial, eh. Papalo ka agad, eh, "Putang ina 'to, sa buhay, Alam mo Sabi 'yun? nga ni Chris, 'Di ba? what do you want? A cookie? You're supposed to take care of your kids, you bitch ass motherfucker, We pare. did not ask to be here. Yari ka talaga diyan, wala kang laban sa argument na 'yun. Putangina mo, pinanganak Wala. mo ako, eh. Ang hirap kasi pag ano yun, pag na-incheck mo yung emotions mo, puta, ang hirap ng ano, tanginang yan hindi ako makapag ano, tantrum sa kasi nakukuha mo Oo. yung ano eh. Ako, tanginang yan. Oo nga. Pero minsan din pare, pagbibigyan mo rin sarili mo minsan sumabog Oo naman. Hindi, kailangan pa rin 'yun. Kailangan pa rin ng alog. Kailangan Oo. may sumisigaw pa rin sa bahay paminsan-minsan, pare. Pero hindi 'yan yung magiging kultura na sa loob ng bahay niyo, pare. Kultura na Sucks na ako. 'yun. Oo. Yung tipong ayaw mo na umuwi kasi parang feeling mo kahit hindi nagsasalita, naririnig mo sa loob ng ulo mo yung mga litanya. Puta, Oo. parang nakakaano yung gano'n. Fucked up sa bata 'yun, men. Tsaka yung nakahiga ka parang narinig mo nagkakalantugan lahat ng mga plato sa ano, babalag. Alam mo nang hindi man kumikibo. Parang hindi Oo. naman ikaw inaano ko eh, tangina nararamdaman ko pa rin yan sa presensya ko sa paligid 'Pag nagwawala-wala kayo diyan na hindi naman ikaw yung nakaka-stress din pare kapag may narinig ka nagsisigawan eh. Halimbawa ayan, yung mga bata. Oo. Oo. Si misis kasi Paminsan-minsan, tarantahin. Sa lalo 'pag yung umaga anak mo boy, tsaka misis mo na gano'n na, 'di ba? nagdidiskusyon, Nagbangayan bangayan, 'di ba? Uy, puta. Tas wala ka sa mamam mood. oo, Ay, mapapagitna ka na ano ba yan? mm, Ano bang malamang ikaw naman yan para paano unang mong i-aapis naman diyan asawa mo. Ikaw kasi din mm. talaga gaganyanin, anuhin mo na yung anak mo, 'di yari na. Hindi, Ay hindi ka na lang. 'pag gano'n referee ka talaga, men. Hindi ka puwedeng mag-pick ng side regardless, pare. Akong ginagawa ko nun, ito kunin mo 'tong ganito, kunin mo 'tong ganito. Wala akong sinasaway kapag sinaway mo kasi yung flare up eh. Lalo na Mm, kapag kayong dalawang babae nag-aaway tol. mm. Wala kasing anak na babae ibang Ay, oo, klaseng iba anak yun, na iba talaga babae yun. tol, tangina Iba yun. lumalaban. Hindi mo siya puwedeng yung galit ka, galit din siya. Tapos magso-sorry na lang siya mamaya kapag umupa na yung Patay, galit niya.
Patay. Hindi ka tulad kay Aidan, hihinto na yun, alam ko mali ako eh. Sorry na nga eh, gagano iyak na yun, tol. Siya hindi iyak, siya galit na galit siya sa'yo, iirapang ka, dadabugang ka, lalo ka magagalit, pare, tangina. Bata pa lang yan. Ilan taon na ba sa iba? 5, pare. Tangina pag lumaki pa Good yan, luck. man. Hindi siya hindi mo siya pwedeng angilan. Doon ko na-realize na okay, iba yung approach dito sa batang to. Tapos ngayon din, gumagana, umaayos na rin yung kung paano mo tinatrato yung anak mo ngayon. Ganun mo na rin siyempre tatratuin yung asawa mo dahil nakikita mo na yung mini version, pare. Tangina, normal sa kanila yon. Yung emosyon nila hindi nila makontrol. Tangina, minsan nagsasabong yung dalawa sa umaga, boy, pag nagmamadali. Ang likot-likot mo kasi, hindi mo malilate ka na nga. Siyempre, nawawala na sa mood yung maliit. Kuya, no! Di ang gulo ng Pero mundo. huwag mo rin kakalimutan, men, kapag yung misis natin, yung mga partners natin na babae, nagaganyan, nilalakasan yung boss especially. Hindi yun dahil sa anak lang, ha? May pinaparinig yun. Audience. Oo, alam niya nga doon ka. Putang, dapat para sa'yo yun eh, kaso hindi niya madirekta sa'yo eh. Siguro dahil, alam mo yun, may ano yun, alam niyang mali siya eh. Diba? O kaya lalo na yung men, mas maganyan sila kapag tulog ka. Nadaan ang kanilang tulog ka, tapos sila pagod na. Yung gusto ka nila lagyan ng unan. Lagyan mo yung unan tong putang inan to. Tanginan to. Masarap pa na hilik. Tangina yung mga bata. Hindi ko na masuweto. Lagi naiisip yun. Minsan pag tulog ako. Paano kaya pag tulog ako sa nakikita ko? Yung minsan na hindi ka naman tulog, yung parang medyo mababaw na yung pagising ka na. Tapos makaramdam mo na parang nakatingin lang sa yung misis mo. Yung mga gano'n. Kasi may nararamdam ko gano'n eh. Ano iniisip to putang inan to? Na parang, tangina, ba't ako nag-end up dito sa gago na to? Tangina. Yun yung imagine ko nasa utak nila. Alam mo yun. Dapat mas maganda buhay ko kaysa dito eh. Hindi ko deserve to eh. Alam mo yun. Poke ng inante. Pechang peligro. Pag may mga ganong moments, talagang gigising ako ng morning na kailangan positive. I love you. At multiply dyan, Mac, kapag ka nagbababaan na yung mga bills at delikado kayo at wala pa dumapasok na pera. Times 10 yan, tol. Ay, nako. Yan talaga. Ano na yan? Wala nang rasyonal dyan, pare. Oo, kasi yung madami ka na iniisip eh, na parang gulong-gulo na yung utak mo kung paano mo gagawin yung ganito, ganyan. Tapos syempre parang times 10, magta-times 10 yung mag-flare up yung mga emotions, lalo na yun, na parang tulungan mo naman ako, na parang imbes na mag-cry for help, magla-lash out ka eh. So, yan, at least. Lack of, kasi yun eh, syempre communication, yun yung unang-una dun eh. Kasi parang alam nyo pares na may problema, pero hindi nyo pinag-uusapan. Kaya ganun lumalabas. Kanya-kanyang pitik. Unlike kung talagang uupuan nyo, ewan ko bakit weird sa partnership o sa mag-asawa o kung ano man na hindi ko alam kung sa ating mga Pinoy lang yun, na parang hindi common sa atin yung hihinto para pag-usapan at solusyonan yung isang bagay. Parang kachipan, no? Na parang, this is my pillow. This is my emotion pillow. I'm going to tell my feelings into it. Which is, hindi, valid dapat yun eh. Oo nga eh. Pero importante talaga dapat ganun talaga. Kung gusto nyong i-resolve talaga isang bagay, mahirap gawin. Lalo sa lalaki, lalo sa atin. Upo tayo. Tapos pag-usapan mo kung kabaduyan yan. Kabaklaan niya. Tapos meron din babaeng ganyan. Kapag ikaw naman na nag-open up na, stonewalling naman. Yung tawag nila doon, pare, stonewalling. Hindi ka nila kikibuhin. May problema pa tayo, huwag mo muna akong kausapin. Kasi kapag may timing sila, yung babae may timing na parang hindi mo din sila pwedeng agad. Halimbawa, heat of the moment, na pag-usapan natin to. Ayaw ka nila kausapin. Hindi ka nila kausapin. May timing. Antayin mo munang humupa. Timing, tama rin yun. Tama rin yun. Huwag agad-agad. Kasi tayo mga lalaki gusto natin na. Ang tayo eh. Problem, solve it. Let's talk it out. Let's find a way to solve it. Babae, there's a problem. Okay, kailangan kong i-analyze ng maigi itong problema. Or i-process ko muna yung emotions ko dito sa problema na to and then saka ko siya ayusin. Tayo hindi. Gusto natin, nandyan na yan, pare. Hanggang ngayon, habang binubuo mo yung or nagkakabit ka ng pinifigure out mo electrical wiring, pare, kahit hindi gumagana, kahit nagkakanda sira-sira, trial and error ka, ikot ka eh. Babae, ayaw nila ng trial and error. Diba? Tayo nga kapag halimbawa nagpunta tayo sa isang lugar, parang naligaw tayo, namali tayong liko.
oh shit, naligaw tayo, figure out natin yung daan. Pambabae kapag ka naligaw, na parang, tangina, ba't kasi tayong naligaw? Ano ba naman dito? Nandun pa yung bakit. Na kahit hindi ka naman na press with time, di ba? Na parang automatic sa babae, ganun eh. Hindi naman tayo yung minsan sabi ko kay Francis na, lalo na siya nagmamaneho, no? Para tayo mga, hindi naman tayo nagmamadali eh. Ano ka lang, dito, kung namali tayo ng punta, di ba? Ano naman kung mali tayo? Hindi kasi ikaw yung nagda-drive. Tangina mo. Yun. Doon mauwi. Sa susunod, pag ikaw nag-drive, yung pipihit ka, iikot ka. Kung ikaw nagda-drive doon, putangin na, baka naka-100 mura ka na eh. Putangin na naman kasi, hindi ka agad sabihin. Pag wild din eh. Pero importante, kapag ganyan, na, syempre, mag-partner kayo, magkakilala naman kayo eh. Alam nyo naman yung kutot nyong isa't isa, di ba? So, alam mo rin kung kailan lang siya, ganyan lang talaga yan. Dapat alam mo rin yung alam mo yung flare up, no? Alam minsan talaga, kapag feeling mo wala ka talagang wala ka nung kakayanan nung oras na yon para tiisin or para umintindi, piliin mo ring manahimik kaysa makipagsabayan. Ayan, pare. Pwede yun. Option lang yan. Pwedeng i-avail yan lagi. Pwede avail yan, pare. Na parang pwede na, sandali lang, ganun ka lang. Kahit gigil na gigil ka na, yung gusto mo na siya iuntog doon sa pader. Na-imagine mo lagi yun, tol. Magkaaminan tayo mga lalaki rito, putang na, ilang beses mo na na-imagine good yung mukha ng asawa mo sa kung saan mo pwede good, pare. Dahil the feeling is mutual, wag kayong mag-alala. Na-imagine mo yung dalawang mass na nagtatama. Dalawang solid objects na babalik pa ng konti sa kamay mo, yung vibration. At least ito pare, micro level na nga lang natin ginagawa ito, minamanage siya. Kasi kapag gano'n naman wala na tayong magagawa, hindi natin maapektuhan yung mga tao sa paligid natin. Siguro yung mga kakaunting tao na ikinig sa atin, baka meron sila napupulot kahit paano. Ibang insight sa mga nararanasan nila. Tayo naman. Kasi yung pag-control ng emosyon sa pag-regulate ng emotions mo sa relationship mo sa bahay, sa pamilya mo, will automatically reflect kung paano ka rin makihalubilo sa labas eh. Kasi di ba? Kamag-anak mo na yan pare, may filter ka dyan eh. Paano kung yung hindi mo nakaano-ano, wala kang filter doon. So, mas magnified yung reactions mo. So, parang tie up din siya dun sa kung ano yung pinag-usapan natin ngayon, mga peligroso, mga bagay-bagay na nagagawa ng Petsa de Peligro sa pamilya mo at sa mga tao na nasa paligiran mo pare. So, try to control your emotions, motherfuckers. Don't be snitches and don't be bitches. Aight? Yes, sir. Aight? Yes, sir. Let's Stop just keep on grinding. Just do it, pare. Just do it. Just keep on grinding, pare. Just keep on grinding. Tsaka kapag may problema kayo, puta, rektahin nyo. Pakan na lang eh. Init ang ulo. Tangina, ngaw kayo ng ngaw. Diba? Tangina, ngaw yan. Palibasa kasi di nyo kaya yung tao, kaya kayo. Mainit na yun. Ayaw na, tama na daw. Di ba pulat dilaw, tunay na magkalaban. Mga kargado, tatsulok. Hanggat lahat sa buong lipunan, pare, sa pamilya may power dynamics, sa barkadahan may power dynamics, sa anong tawag dito, sa opisina may power dynamics, sa kultura at sa eksena ng kahit anong larangan may power dynamics. Huwag kang magpadala sa tatsulok, putang ina, pare-pareho lang tayong nasa ilalim. Tapos, pag nakita tayo sa gitna, nag-intersect yung 2 points natin, sasapakin kita sa mukha. Akala ko, katulad pa rin dati, sasapakin kita sa mukha. Para makatulog ka. Anong pangalan yan? Secret. Akala ko sasabihin mo na i-edit out mo. Hindi ko edit out. Tayo na, stopping. Tapusin natin pa rito, baka magsabi na ako ng ano. At least, nakapag-release ako. Yan, at least, yan, pare. This is healthy. This is my emotion pillow. This is my platform. With my friend, Mac, who I trust, and you guys, strangers, na nakikinig. Whom you trust? Yan ang akala mo. Nag-iipon lang ako, tapos lalagay ko sa cabinet.
Tapos ilalabas ko sa tamang panahon na available na worldwide. Worldwide. Nakapag-promote ba? Oy, shoutouts. Yes, sir. Shoutouts, pare. Mga comments sa Spotify, pare. Sabi ni Ed, sir, mahirap talaga maging mahirap. Lalo na pag baong ka pa sa utang, kayod at overtime at pasok pag weekends. At holiday kapag kinakailangan, makakapag Jollibee, McDo, KFC, Mang Inasal, masaya ka na pag makakain. Pare, yung ang problema dyan, kung pwede kang ngayon ng overtime at weekend or holiday work, pare, kailangan pang pinapaalam sa boss. Hindi na siya katulad ng dati na pwede kang pumasok ng basta-basta. Sabi naman ni IC, alam mo kayo, nagsub lang ako dito kasi naaagaan kayo ng loob. Stay dahil may mga episodes kayong ganito. Keep it up. Lagi-lagi kayo mag-iingat, mga pogi. Putik. So ngayon, dahil nag-stay ka, itong episode naman ang magpapagalit sa'yo. Si Jeff. Masaya. Sabi ni Jefferson Mia, fuck man, ganyan-ganyan ako, daming bobong decision financially. Parang yata ito, pare, parang common denominator sa mga lalaki in their 20s hanggang early 30s yan, pare. So hindi ka nag-iisa. There's always anong tawag dito? There's always refuge in yung sa grupo, 'di ba? Mas masaya kapag grupo. Okay, bobo. Isang grupo kayong bobo. Tingnan mo, dami nilang bobo sa grupo. Yung mga nasa Netherlands, nagpo-protesta sila doon. Okay. Isang grupo sila, saya nila ako. Palakpakan pa nga. Kanya-kanyang gamitan lang naman yan. Oo, pare. Ang buhay ay gamitan lamang. Yan. Okay. Sino pa? Joseph. Shoutout din kay Joseph Padon para sa Canada. Listener din natin sa pare. Solid Shoutout sa'yo pare. Salamat. Shoutout sa'yo pare. May opening ba dyan? Ay. Hindi ba ganun naman? Ano ba? Mali ba, Mac? Mali. Merong opening kulungan. Gusto mo? Meron. Pwede naman. Isasara din agad. Pwede naman. Okay na, umapitan ng egot. Pa-entry point ako ng chocolate sa puwet ko. Malipat lang ako na ibang shoutout sa aming mga Patreons kay Jefferson Mejia, kay Denver Alvarado, at saka kay Miss L ng Australia. Alright. Hello. Busin na natin dito, Mac. At ako'y napagod. Ang taas na adrenaline ko rin, pare. Kasi hindi pa ako natutulog. Simula kaninang alas 4 ng madaling araw. Ay, alas 2. Dahil nagabang ako ngayon. I'm running on fumes. Ito na po. Kabagsak na siya. Maraming salamat. Kumalma na po ako. Ako po ang inyong lingkod, si Jeps Galion, na lagi nagsasabi na maraming salamat sa lahat na nakikinig, at patuloy na makikinig ng aming programa. Lagi niyong tatandaan. Tangina niyo. Ay, nako. Sa Pilipinas ba may Diyos? Meron. Kanya-kanya tayong Diyos. Di kumukupas. Kung ang Diyos mo sa lapi, di kumukupas. Huwag kang iihi dahil yan may dugo. Hindi lahat ng Diyos hindi nakikita. Oo, pare. May Diyos na pwede mo pambili ng tao. Yes, sir. Literally and figuratively. Stopping. Yes, sir.